Ngayong araw guys, uumpisahan na nga pala namin gawin ngayon ang aming next project na si Project Go-Kart. Medyo matagal-tagal nga rin pala namin natenga tong si Go-Kart guys bago magawa. Pero buti na lang ngayon guys ay nakabili na nga pala kami ng ilalagay namin sa kanyang makina. Bali eto nga pala yung ilalagay namin sa kanyang makina guys, makina ng kuliglig. Ayan, saktong-sakto sa kanya yan, konti na lang i-adjust. Pero syempre guys, dahil second hand na nga pala natin nabili tong makina na to, ay bubuksan nga pala muna yan nila kuya para i-tune up. Medyo hawig nga lang din guys ang makina na to, yung kinabit namin na makina kay Lokbu. Pero eto guys, mas malaki to tsaka mas malakas. Gusto kasi namin guys na ilalagay namin dito kay Go-Kart yung malakas talaga na makina para magdi-drip-drip siya. Grabe, magmamala Tokyo Drip kami dito guys pag natapos namin tong si Project Go-Kart. Pero mukhang hindi namin matutuloy-tuloy na magawa tong si Go-Kart guys dahil malapit na nga pala kami mag Laguna Loop. Pero sa ngayon guys, syempre para hindi mag-stack up yung nabili namin sa kanyang makina, ay ayan, pinaguhugasan na nga pala to ni kuya gamit ang gasolina. At syempre pinagtututbrush-tutbrushan niya na nga rin pala yan guys. Buti pa yung makina nagtututbrush oh. At speaking of stack up, ay medyo nag-stack up na nga dito guys yung ibang parte ng makina, pero buti na lang at maaagapan na natin ngayon yan. Kaya ayan na nga guys, after nga pala linisan to at i-tune up, ay ayan, iti-testing na nga pala ngayon to ni kuya kung gagana na ba. Pero syempre nilagyan na muna ng gasolina. And after that, ayan guys, susubukan na kung i-start. At ayun na nga guys, sa wakas kondisyon na nga pala ngayon yung makina neto ni Go-Kart. Pero syempre, to be continued na nga lang pala to guys dahil inihintay pa nga pala namin dumating yung ibang pyesa na in-order namin para sa kanya. Kaya i-update na lang namin kayo guys sa susunod na kabanata. At ayun na nga guys, after that ay syempre hapon na nga pala, kaya merienda time na. Kaya magmerienda nga pala kami ngayon guys ng banana Q. At syempre dahil napagod nga pala si Kuya Mac kanina sa paggawa ng makina, kaya magluluto naman ngayon ng merienda ay syempre siya pa rin para dire-diretso na yung pagod niya. At ayun si Barong guys, tamang chilling lang dito, tamang movie marathon lang sa Gedli. At eto nga pala yung good news namin guys, meron na nga rin pala kami ditong exhaust fan, kaso nga lang portable lang siya. Pero malaking tulong na rin yan guys kapag nagluluto kami. At ayun na nga guys, umpisa na nga pala ngayon ni Kuya na magluto ng banana Q. Syempre naglagay muna siya ng mantika bago isalang yung kawali, at nilagay niya na nga pala ngayon yung asukal na brown. Medyo hindi nga lang pala kami sure dito guys kung tama ba yung pagkakaluto dito ni Kuya ng banana Q. Parang mali yata na inuna niya yung asukal. Hindi kasi kami guys nakapag-research, pero ayan, nilagyan na lang ulit ni Kuya ng asukal dyan, tapos halu-haluin niya lang. Pero mukhang banana Q rin naman yung kinalabasan niya guys. Kapag nasarapan nga rin pala kami dito guys sa pagkakaluto ni Kuya ng banana Q, baka balak din namin na magtinda neto kapag nagka-camping kami. Namimiss din kasi namin guys na magtinda-tinda sa mga Gedli. Pero sa ngayon guys, pinag-iisipan pa namin kung ano nga ba magandang ibenta. At ayun na nga guys, maya-maya lang all goods na, kaya magpo-food trip na kami ngayon ng aming merienda. At all goods naman guys, ang sarap naman ng pagkakaluto dito ni Kuya sa banana Q. Pero yung isa mukhang kalamay, pero all goods guys, napakasarap naman ng pagkakaluto dito ni Kuya. At syempre hindi nga pala kompleto ang merienda kapag walang kape. Kaya ayan guys, mas masarap nga pala tong banana Q kapag sinausaw mo sa kape. Kaya tamang food trip na naman ng mga itik. At dahil nasayang na naman nga pala namin yung 3 minutes ang buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood guys. I love you all.